Ang pinakadiwa ng wika ay panlipunan. Isang magandang ehemplong magpapatunay rito, yung kwento ni Tarzan. Mga tunog ng hayop ang kanyang unang natutuhan dahil ito ang wika ng mga kasama niyang hayop sa gubat. Ang isang batang walang ugnayan sa ibang tao ay mahihirapang matutong magsalita dahil wala naman siyang kausap. Maging nga isang taong bagong lipat lang sa isang komunidad na may ibang wika. Kung hindi ito makikipag-ugnayan sa iba, ay hindi matututo ng ginagamit nilang wika. Kung gayon, ang isang taong hindi nakikipag-ugnayan o nakikisalamuha sa isang komunidad ay hindi matututong magsalita sa paraan kung paano nagsasalita ang mga naninirahan sa komunidad na yon. Sadyang ang wika nga ay isang sistema ng pakikipag-ugnayan na nagbubuklod sa mga tao. Hindi matatawaran ang mahalagang gamit nito sa lipunan. Marami-rami na rin ang nagtangkang ikategorya ang mga tungkulin ng wika batay sa gampanin nito sa ating buhay. Isa na rito si Michael Alexander. Naglahad siya ng 7 tungkulin ng wika na tatalakayin natin ngayon. Inisa-isa ni Michael Alexander ang 7 tungkulin ng wika. Ayon sa kanya, ang wika ay natututuhan dahil ito ay may ginagampanang tungkulin o gamit. Ang unang 4, ang instrumental, regulatory, interactional at personal ay upang matamo ang pisikal, emosyonal at sosyal na pangailangan. At ang huling 3 ay heuristic, imahinatibo at representasyonal ay ginagamit upang makaugnay sa kapaligiran. Isa-isahin na natin ngayon ang 7 tungkulin ng wika ayon kay Michael Alexander. Una, ang instrumental. Sa instrumental, ginagamit ang wika upang maisagawa ng tao ang nais niyang gawin. Ginagamit din ito upang matugunan ang mga pangangailangan. Maaaring nakikiusap o naguutos, nagmumungkahi o nagsasabi ng sariling kagustuhan. Ang paggawa ng liham pangangalakal, liham sa patnugot, at pagpapakita ng mga patalastas tungkol sa isang produkto na nagsasaad ng gamit at halaga ng produkto ay mga halimbawa ng tungkuling ito. Ikalawa, regulatory. Maaari rin itong tawaging regulatoryo. Ito ang tungkulin ng wikang tumutukoy sa pagkontrol sa ugali o asal na ibang tao. Ginagamit ito upang kumontrol at maging gabay sa kilos o asal ng iba. Ang pagbibigay ng direksyon gaya ng pagtuturo ng lokasyon ng isang partikular na lugar, direksyon sa pagluluto ng isang ulam, direksyon sa pagsagot sa pagsusulit, at direksyon sa paggawa ng anumang bagay ay mga halimbawa ng tungkuling regulatoryo. Interaksyonal. Mahalaga ang tungkuling ito sapagkat gumaganap ito sa pagpapanatili at pagpapatatag ng relasyong sosyal. Ang tungkuling ito ay nakikita sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa, pakikipagbiruan, pakipagpalitan ng kuro-kuro tungkol sa partikular na issue, pagkukwento ng malulungkot o masasayang pangyayari sa isang kaibigan o kapalagayang loob, paggawa ng liham pangkaibigan at iba pa. Personal. Saklaw na tungkuling ito ang pagpapahayag ng sariling opinyon o kuro-kuro sa paksang pinag-uusapan. Ginagamit ang wika rito upang maipahayag ang sariling damdamin o opinyon. Kasama rin dito ang pagsulat ng palaarawan at journal at ang pagpapahayag ng pagpapahalaga sa anumang anyo ng panitikan. Heuristic. Tinatawag din itong heuristiko. Ang tungkuling ito ay ginagamit sa pagkuha o paghahanap ng impormasyong may kinalaman sa paksang pinag-aaralan. Kasama rito ang pag-i-interview sa mga taong makasasagot sa mga tanong tungkol sa paksang pinag-aaralan, pakikinig sa radyo, panonood sa telebisyon, at pagbabasa ng pahayagan, magasin, at mga aklat kung saan nakakakuha tayo ng mga impormasyon. Imahinatibo. Sa tungkuling ito, ang wika ay ginagamit sa mga akdang pampanitikan upang maipahayag ang mayamang kaisipan. Saklaw nito yung gamit ng wika sa masining na paraan ng pagpapahayag, gaya ng panulaan, prosa, sanaysay, at iba pa. Representasyonal. Tinatawag din itong informative o informatibo. Ito yung kabaligtaran ng heuristiko. Kung ang heuristiko ay pagkuha o paghanap ng impormasyon, ito naman ay may kinalaman sa pagbibigay ng impormasyon, maaring pasulat at pasalita. Ang ilang halimbawa nito ay pagbibigay ulat, paggawa ng pamanahong papel, thesis, panayam at pagtuturo.